Magandang gabi mga boss, mga kaping, mga kabunyog. Ginabi na naman. Mamaya magkulab tayo. Mahaba yung marami magandang comments, no. Nagka-interest lang ako rito. Hindi ko makuha. Anong ibig sabihin ni Sara Duterte rito? Maiksi lang ho ito eh. BP Inday, may babala sa bawat tao. Maghanda. Nakakatakot. Babala. Maghanda na Pilipinas. Ang parating na taghirap. Pakinggan natin ha. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda sa darating na panahon ng taghirap, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin. May oras para sa lahat. Sino ba may kasalanan dyan sa nangyayari na yan? BP. At hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na... Sino ba namumulitika? Tuloy. Malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga... Aping-api na talaga si Juan de la Cruz. Dahil sa, di ba sa mga kagaya ng mga politiko na ito na ang lalaki ng confidential fund, kaya nagkakanda api-api na mga si Juan de la Cruz. Mga boss, tuloy. Mga kaibigan na nasa inyong tabi. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Hinihikayat. Lahat daw ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Kaya huwag nyo nang ipilit. Hindi nyo panahon ngayon, Inday. Hindi nyo panahon ngayon. Nakalipas na yung panahon nyo eh. Pero yun nga, kung ano-anong ginagawa, subukan ninyo. Nananakot yung tatay nito, di ba mga boss? Ulitin natin. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda sa darating na panahon ng taghirap, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang... Pangako ninyo, bababa ang bilihin eh. Ngayon, pinaghahandaan nyo naman ngayon ang mga tao sa darating na taghirap dahil sa patuloy na pagtaas ng pagkain. Pagtaas din ng utang, di ba mga boss? Patuloy na pagtaas ng utang ng bansang Pilipinas. Ba't kami dapat mag-isip kayo kung anong magiging magagawa ninyo para hindi magkahirap-hirap ang Pilipinas, di ba? Ba't maghahandain mo ang tao sa paghihirap? May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo. Alam niya pala yun, mga boss. Sige, tuloy. Pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Paano magtutulungan? Paano kaya tayo magtutulungan? Ang laki-laki ng utang dahil sa mga confidential fund na mga pinaghihingi ninyo. Ngayon, nagkakagulo-gulo na dahil dyan sa confidential fund na inaalis sa'yo. Magulong-magulo na yung tatay mo. Tuloy. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, sa mga oras... Sino ba nang aapi, BP? Hindi ko makuha, mga boss. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sino ba nang aapi? Hindi ko makuha. Mga boss, kayo ha, baka makuha niyo yung ibig sabihin ni Sara. Ito pa maganda Oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa... Sa oras ng kagipitan, magmasid, magkilala kung sino ang tunay na kaibigan. Ang hirap unawain, Tuloy. Sa inyong tabi.
bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Hinihikayat ko ang bawat Buti alam mo, ang lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. No? Kaya siguro, malapit na yung panahon ng tatay mo. Hindi na niya panahon ngayon, di ba? Hindi niya na panahon eh. Iba na nakapwesto, di ba mga boss? Pero ano? Kanina, hindi mo makikipagtulungan ang Department of Justice sa ICC, hindi. Hindi ho. Kasi pinipilit ni Remulla na gumagana ang ating judicial system dito sa Pilipinas. Katunayan nakita nyo naman. Nakalabas si Dilima. Makakalabas ba yan kung hindi gumagana ang justice system ng Pilipinas? May katukuran din no? Di ba mga boss? Yun ang, di ba sinasabi ko? Maaaring yun ang gamiting rason. Ito si Remulla, nakatunayan, gumagana ang batas natin, judicial system natin sa Pilipinas. Di yun na natawa ako, di ba? Yun ang ginamit, di ba? Kaya wala hindi kayo dapat manghimasok sa amin dito at dahil gano'n ang ginamit. Yun ang ibig niya sabihin. At yan pa, baka idagdag mo pa yung ano na yan. Pero malayo ho kasi ang iniimbestigahan ng ng ICC, yung war on drugs ni Digong, yung mga nangamatay sa kamay ni Digong nung panahon niya di ba? Yun ang iniimbestigahan ng ICC. Malayo po ito sinasabi ni Remulla na pagkakalabas ni Laila de Lima na pagkatagal-tagal. Sabi nga ni Justice Carpio, dapat noong patakalabas yan diba? Yun ang ginamit ni Boying na rason na mapatunay na gumagana ang justice system ng Pilipinas. Mga boss, ewan ko kung binasa ko ang comments talagang marami pa ring ayaw, ewan ko kung mga trolls yun. Hindi sa naman, mga comments lang naman sila na comments na okay ma'am, himasok. Siguro mga trolls nga ho yun. Ganun din yun. Yung mga kalahi ho nang nagpapako sa Panginoong Jesus. No? Wala namang yung ICC, di ba? Mag-iimbestiga lang. Kung mapatunayan nilang wala, di napagod lang sila. Di ba? At kung meron namang makukuhang sumagot si Digong. Pero ang gusto mangyari ni Remulla, kung may kaso, dito siya dilitisin, hindi sa Pilipino, ang liliti sa kanya, hindi yung mga foreigner. Wala tayong magawa Gaya sinasabi ko. Pero si His Excellency, hindi na ho umiimik. Di ba? Wala hong imik. Si Remulla ang umimik. Wala na hong imik siya kung anong nangyayari. Kaya marami pa tayong popcorn na uubusin. Mga boss, wala. Pag yan talagang hindi nakisama, may way naman ng ICC kung makisama at hindi, magtuloy din ang investigasyon. Si Putin nga, nabigyan ng warrant of arrest, di ba? Ayun nga ho yan. Anong mangyayari kung magkakaroon ng warrant of arrest? Yan ho mga nakaabang-abang dyan na siguro naman tsaka ho yung pagtanggi na yan na sa ICC miyembro nga ho yung iniimbestigahan ng ICC yung mga panahon nung miyembro pa tayo, di ba? Paulit-ulit naman yan, hindi naman tayo lang ang dyan lang tayo, pero yun ho sabi nila Justice Carpio, justice ho sabi, hindi na di ba? Ang iniimbestigahan ng ICC nung panahon mga nangamatay nung panahon na miyembro pa tayo. Kasi nagmiyembro tayo Justice Remulla naman. Wala pa nga. Ilan pa lang yung doon sa mga war on drugs ni Digong. Wala namang di ba? Merong nagsasabing 30,000 namatay. May nagsasabi namang 6,000. Libo-libo pa rin, di ba? Wala hong ang sinasabi, bakit daw hindi dito nagsampa dito sa Pilipinas yung mga taong nagreklamo sa ICC.
Paano magsasampa? Yun nga sa bungero, 34 na sa bungero, hindi pa makita, maski na isang balahibo. Ewan ko na nakakatuwa ako talaga itong mga ano to. Oo, mga boss. Sabi ni Boying, ba't di kayo dito magsampa? Dito lilitisin yung kaso ninyo. Dito sa DOJ, dito kayo magsampa. Sabi niya, Nina, Yung sa bungero, 34 lang Ni isang buhok, wala pang nakikita yung mga kamag-anak nung nawawala sa bungero. May nahuli na yung security guard, ganito. Wala, Ay nako, mag-collab na po tayo. Ano ba masasabi ninyo? Ako wala na ako, Yan lang, mag-abang na lang po tayo. Kung paano mangyayari. At yan nga, mag-cooperate o hindi. Yun lang hindi pakikipag-cooperate nitong wala namang mag-iimbestiga lang. Ano ba masama? Iimbestiga lang naman. Dahil yun nga, hanggang ngayon, wala pa nga nangyayari. Doon sa war on drugs si Digong, pati doon sa Davao, di ba? Ay, maraming nagpipilit po, na pinabasa ko yung comments, talagang grabe yung mga tao, Laila de Lima raw ang queen ng droga, kung ano. Hirap po pumatol sa mga ganyan. Oo, meron nung nag-comment sa akin, isang baril, sana maging biktima yung anak mo ng adik. Ganito niya. Dahil sa paglaya ni Laila de Lima. Kinawa Japan, Grabe, Hindi ko na nung nakita ko, binura ko na dahil baka mamaya patulan ho ninyo, mapaiinit lang ang ulo ninyo. Talagang meron pa rin naniniwala. Kaya sa bagay, sino ba naman yung mga trolls niya? Si Harry Roque nga di ba? Dahil nakausap daw niya yung mga testigo talagang naniniwala si Harry Roque na talagang si Laila de Lima ay hindi dapat makalabas at mabulok sa bilangguan habang buhay. Ay nako. Mga boss, mag-comment na po tayo. Mag-collab. Iinit lang ang ulo mo pag pinakinggan mo. Harry Roque, Panelo, wala. Sino naman mga yan? Di ba? Puro tauhan ni Digong yan, di ba? Wala. Ano mahahanap nyo dyan? Para kayo nakinig sa SMMI niyan, di ba? Wala sasabihin ho yan na pabor kay de Lima, lahat o kontra. Kasi yung boss nila, ang pasimuno dyan na hindi pwedeng pa. Sabi ni Senador, hindi ko ikaw mapapatawad yan. Si Duterte. Mag-collab na po tayo. Ay mga boss, unawain nyo yung sinabi ni Sarah, Ako, hindi ko makuha. Bakit siya nagsalita ng ganun? Maghanda kayo sa pagdating na taghirap. Dahil sa pagtaas ng mga bilihin, hindi ko makuha. Sila dapat ang gumawa ng remedyo para bumaba yung bilihin. Bakit tayo, parang sinasabi niya na manda na kayo. Darating na ang taggutom. At kami walang magagawa. Ay, nako. Ito yung mga comments dito sa vlog ko kahapon, Dami, Shout out, friend Amy Pingson. Bongornyo Karaoke. Una ako, sabi niya. Friend Amy ulit, Shout out, Dolor Garcia. Belinda Magtangob. Shout out sa inyo mga boss, Sabi niya, gawa pa ng istorya, Butanding. Sinungaling ka ng sobra. Butanding, si Harry Roque. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Xerox. Hanip talaga itong baklang Harry na ito. Akala mo talaga matalino. Paepal lang at kakagigil lang ang pinagsasabi. Napakawalang hiya talaga. Ubod ng bastos. Ka, Harry Roque. Galit si Elizabeth Iscare kay Harry Roque.
Elizabeth Iscari ulit, oh. Pasensya na kayo, Sir Rox, tuwing maririnig ko ang boses ng baklang butanding na ito. Talagang gusto ko nang sumuka sa galit. Pwede ka, sana makarma ka. Galit siya talaga, eh. Anong gagawin natin? Perdes San Juan, shout out, ah. Good evening po, Karox. Pinakain ng isang buong dragon sa China yang si King Rox. Bumubuga po kasi ng apoy ang bunganga niya sa galit sa senadora. Diyos na bahala sa iyo, King Rox. Diyos baka mo, may di na yata nila alam ang Diyos. Elizabeth Iscario, shout out, ha. Sabi niya, Sir Rox, baka itong baklang ito sumisikat na daw siya at pwede nang manalo sa susunod na senatorial election. Natatawa siya. At akala niya maraming tao ang may gusto sa pinaggagawa nito. Sayang ang pagkaabogado mo. Abogado pa, babagay dyan. Ang sarap nitong duraan sa muka. Talagang galit si Elizabeth sa kanya. Ito, Temari Bernardo, shout out. Baka naman inggit kay Senator De Lima kasi never niyang narating ni Senator De Lima. Di niya mararanasan ang respeto at pagmamahal ng mga tao kay Senadora dahil panlilibak at insulto ng mga mamamayan ang matatanggap niya. Yun ang talagang mangyayari. Kalat ni Baya, oh. Sabi niya, good evening, Karoke. Laban lang, Karoke. Be well, Mama Bear. Oh, walang bala kay Mama Bear. Hello, Akira Milus. Good day, sabi ni Kalat niyo. Shout out, Akira Milus. Friend Shervin Sapeda, shout out. Hi. Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend, ha. Sabi niya, isang ahas, nagpalit ng balat, naging butanding, naging muka ng buhaya ang itsura. Tawa-tawa, buisit, sabi niya. Ito. Ang maiksi yung comment ni Prince Shervin dito, pero mamaya may mahaba doon sa may huli, ha. Ito. NC Carion, shout out. Gago yan si Roque, sabi niya. Salvi Ibanez, shout out Salvi Ibanez, ha. Gaga, backless yang butanding na yan. Bakla ba si Rocky? Parang ganun nga yata, no? Christian Chengnak, shout out, ha. Sabi niya, greetings po, Tyrox, at sa lahat ng mga ka-warriors. Grabe ang galit at ngit-ngit ni Dolphin Roque kay Senator Laila de Lima. Ikaw ba, Dolphin Roque, tinanong mo ba si de Lima if galit din siya sa'yo? Yan ang hirap sa inyo ng boss mo, Dolphin Roque. Puro kayo galit. Paano naman pala ang galit ng mga tinatapakan ninyo? Wala. Ang taas na ng tingin nila sa sarili nila talaga, eh. Hao Xiao, shout out, ha. Sabi ni Hao Xiao, ang kasalanan ni Lima kay Hari ang kasalanan ni De Lima kay Hari ng kasinungalingan, Roque, ay sa kadahilan ng aso siya ni Dutae. Yun. Shirley Jaser, shout out, ha. Wala nang pag-asa yan si Roque, Karox. Binenta na niya yung kaluluwa niya kay Satanas. Masusuka ka na lang sa mga sinasabi ng tao na yan. Marami talagang ganyang tao. Nagiging bobo pagdating sa kwarta. Nalilimutang lumingon sa pinanggalingan. Totoo yan, Shirley. Shirley Jaser ulit, oh. Ay, grabe po yun, Karoke. Yung dalawang binaril na sa bus,
manginginig laman mo talaga. Hindi mo sukat akalain na may gagawang ganyang karumal-dumal ng dahil sa pera na naman. Ayaw kasi maniwala nandito impyerno. Naniniwala ba kayo na ito ang impyerno? Sa akin? Andito ang mga demonyo eh. Oh. At ang balita ha, tungkol dyan sa bus, yung pumatay dyan, ang nagpatumba pa doon sa babae, ay sarili niyang anak. Oo. Na inalisan niya ng mana. Oo. Na idinimanda niya pa, pinakulong niya pa. Dinimanda niya ng karnaping yung sarili niyang anak. Oo. Kaya, yun. Hindi natin alam. Yun lang balita. Christian Cheng ulit oh. Dapat po kasi dyan kay Dolphin Roque Tyrox, di na nagpapa-interview. At kahit pati ipresenta niya ang pagmumukha niya sa media, dapat di na pinag-aaksaya ng atensyon niyang Dolphin Roque na yan. Galit si Christian. Ramon Valencia, shout out. Good morning night, bossing. Ang pangalan ni Wig Aguirre. Si Aguirre. Pilukaman. Pilukaman ha. Aris, shout out Aris ha. Yan ang papel na ibinigay ni Digong kay Roque. Yung parang nauulol na aso, kahol ng kahol kahit walang kinakahulan. Ganyan pala ang nangyayari pag nabigyan ka ng 39 hectares na lupa. Ano kaya kung dagdagan pa ni Digong ang binigay sa kanya? Ano kaya ang mas lalo pang mangyayari kay Roque? Baka talagang iba na, hindi lang tatahol yan, makakagat na yan. Roberto Sayat Senior, shout out. Sabi ni Roberto, si Roque Butanding, bayaran ni Duterte at buhaya sa kwarta at nakihati pa sa panalo. Dalaga na ni-rape sa Olongapo na US soldier. Si Digong, praning na. Si Roque, bakla. Binasid kasi ni Dilima. Takot na sila sa pagbabalik ng Lawin. Ha? Ernesto De Leon, welcome to the club. Ha? Ay, salamat sa dumadagdag subscribers, no? Sabi ni Ernesto De Leon, no? Alam mo, boteteng islaot boy wig, mantika Roque. Kung magsalita ka, akala mo matalino ka. Magnanakaw ka rin. Pinagkakaitan mo nga yung baklang namatay. Mantika, botete Roque. Sinong baklang namatay? Ramon Valencia ulit, oh. Sabi niya, bossing, yung nag-comment na puro daw English yung balita, malamang idol niyan si Labuyo. Sige mo, pwede naman siyang makinig sa 24 oras, magandang gabi bayan. O kung gusto niya, mas mainam pa para matutuhan niya ang batas kay Atty. Claire Castro. Yun nga eh. Kung nga ba doon Luis De Leon, oh, shout out. Welcome to the club, Luis De Leon. Si Roque Butete, laging nagpapaalala na abogado siya, naghahanap ng validation, insecure ang bakla. Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, itong si Shoke, hindi siguro ito nakikinig o nanonood ng mga balita ng iba. Sa station lang ni Kibulog, ito nakatutok. Pwede, lang nakatutok yan eh. Christian Cheng ulit, oh. Sabi niya, Tatay Roque, if winish ni Dolphin Roque na mabulok sa kulungan at mamatay si Senator De Lima, di po ba si Kill noong siya pa ang presidente, winish niya rin na mamatay na raw si VP Atty. Leni Robredo during the pandemic? Very hilarious talaga ang buhanga ng mga demons. Bye now po. Salamat po, Tyrox. Thanks po at ayos naman
ang mga result ng mga laboratory ni Mother. Tay, ingat po. Ingat ka rin, Christian, ha? Ramon Valencia, oh. Sabi ni Ramon Valencia ulit, Bossing, okay lang kung hindi magsisi si Shoki para kainin na lang siya ng lupa at mamatay, at habang nakaburol ay minumura pa rin. Mas maganda yung namatay na mas maaalala ka na may maganda kang ginawa. Kumusta na lang sa lahat ng mga Karoke Warriors, at all the best sa commander mo. Get well soon. Get well soon pa. Bayan tayong lahat at patnubayan tayong lahat ng puong may kapal. Oo nga, Ramon. Prince Shervin ulit, oh. Sabi niya, oh. Isang malupit na ahas na gabi po pagbati sa inyong impong basyang Team Tiadeli at sa lahat po ng aking mga ka-warriors the great. Eto naman po tayo sa Rox. Balik butanding topic po ulit. Parang pinaka favorite talaga papakain sa buong social media. Favorite talagang papakin ng buong social media ang pinakasikat at pinakamatalinong buhayang abugago. Alam mo, shocking butanding, huwag kang feeling VIP, kaya ka na i-interview, okay? Nasusuka sila sa'yo sa totoo lang. Dahil sa ikaw, sobrang busog-lusog sa kabundatan. Lahat sila, nanggigigil sa'yo. Para kang manika na di patunog. Pag pinisil, umuutot. Pakialam ba namin kung abugago ka o ilang dekada ka man nagserbisyo? Yun na nga, Mr. Syunga. Di ka talaga nakakahalata, no? Buwisit ka po, favorite ka nilang isa lang sa interview kasi mukha ka raw nagmamantikang lechon. Sa totoo lang, nasusuka silang lahat sa'yo. Pati kami, buwisit ka. No? Kung ako sa'yo, huwag ka nalang maglalabas. Baka matusok ka ng karayom, pumutok ka na parang lobo. Kasi nga, puro hangin ang laman ng utak mo, pwe. Hoy, butanding, nakurimaw, huwag kami ang pinagluloko mo, ha? Di kami mga syunga at mga mesayad na katulad mo, okay? Ang gulo ni Tia Deli, may ulo. Namantikaan lang yung uso mo, nag-alas satanas na buong katauhan mo, pwe. Lumayas-layas ka nga dyan, buwisit ka. Hanggang sa muli po, impong basyang lalayas po muna at talaga pong kumukulo ang tiyan ko at nag-aalboroto sa buwisit. Nabutanding na sobrang pong nakakasuka. Sa inyo pong lahat, hindi mag-aalahas. Tunay pong sa inyong lahat ay nagmamahal. Magandang buhay po. No? Magandang buhay po sa inyong lahat. Ito po ang aswang at ninyong Tia Deli. God bless, Sir Rox, at sa busilang kong puso sa pagmamahal at pag-aalala sa iyong partner in life. Ay nako, Tia Deli ka. Saludo po talaga ako sa iyo. God is good. Kasama mo kaming lahat sa prayers mo sa successful na operation para sa misis mo. Salamat talaga. Ren Amy Bingson ulit, oh. Akala ni Butanding ay pinupuri siya ng mga tao, pero hindi niya alam ay sinusumpa siya at sinusuka. Siguro, tuntua siya, no? Ini-interview siya, eh. Dapat sana binabasa niya yung comments doon sa interview sa kanya. Doon. May hiya. O talagang ano lang. Yung pang makapangasar lang, di ba? Joseph Hilaga. Joseph Hilaga ba to? O Jose Pilaga? Welcome to the club. Sabi niya, ano pa ang aasahan natin sa bakla? Ganyan ang mga yan, maingay at puro talak. Totoo yan. Ren Amy daw, siya. Sabi niya, nakakatulog pa kaya ng mahimbing ang tutang butanding?
Pilit niyang ipinagtatanggol ang isang durian habang mismo ang pinagtatanggol niya ang nagpapahamak sa sarili niya. Ay, totoo yan. Friend Amy, ha? Galing mo, ha? Siya nagbabaon sa sarili niya, di ba? Sa kangangak niya ng kangangak niya, ayan, demanda na ng grave threat. Anyway, walang kwenta sa kanya. Papakulong daw siya, di ba? O, di kulong nyo. Gusto niya yun, eh. Norman Istayan. Welcome to the club, Norman Istayan, ha. Dapat, di na yan pinagkukomento, ini-interview si Roque. Wasting time lang. Walang kwentang tao yan si Roque. Hindi. Kita mo naman yung mga comments sa interview niyan. Puro halos isinusuka siya lahat ng mga nagko-comments, di ba? Loy Bulano, shout out. Good day, Karox. Ganyan talaga. Paggahaman at mukhang zombie sa pera at posisyon. Wala nang kinikilalang tama basta matupad lang ang ambisyon sa politika kahit sa masamang paraan. Parehas lang sila ng digong niya. Masusunog din ang mga kaluluwa niyan sa kumukulong asupre. By the way, God bless to you and your family loved ones, especially to the operation of your wife watching from Doha, Qatar. Oh, salamat, Louie. Johnny Be Good, shout out, ha. Gandang gabi ka, Roque. Si Roque, nasa pian na yan. Kaya masama ang ugali. Dapat dyan, tumawag ng pari para pagalingin tulad ng sa exorcist. Oo. Yung nga rin ang gusto, bugok din yung hipag ko. Sabi ko nga, magpabindisyon sa pari para makawala siya sa sa espiritu ng kagahamanan. Oo. Pero mabigat sa hipag ko, mga boss. Simba ng simba. Nagbabasa pa ng Biblia. Kalahin mo, pinasok pa rin yung Satanas. Matibay yung Satanas na pumasok sa kanya. Oo, bukas. Magsisimba na naman yan bukas. Tignan mo. Oo. Danilo Paso Hinog. Welcome to the club, Danilo Paso Hinog. Ha? Sabi niya, nagkamal kasi si Roque ng bilyon ng panahon ng puon niya, kaya nabaliw ng dahil sa kwarta. Yun. Talaga yung pera, talaga iba, no? Librado Ludovico. Sabi niyong kaibigan ko si June 360, bakit kasi friend Roque, na-invento pa yung pera, eh. Sabi ni Librado Ludovico, ay, shout out June 360, ha. June Lagon, my friend. Sabi ni Librado, blessed morning po, Karoke, and to all Karoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Sa totoo lang, wala akong alam na kasalanan ni Ma'am Gayla dyan kay Baboy Roque. Sorry, Karox, off volume muna. Maluwag lang ang tornilyo niyan, si Roqueta. Mukha nga, eh. Alam mo kasi, pag ang tornilyo sumobra ang langis mo, maluwag na nga yun dahil ang daling piitin, eh, di ba? David Alin Mendoza, shout out. Hello po, Karoke at sa mga Roque Warriors. Good evening po sa lahat. Yan po si Roqueta. Malayong magbago sa ngayon habang buhay pa yang si Digong. Mas malakas po ang hatak ng salapi sa kanya pagkatao kaysa sa kanyang konsensya. Ngayon ko lang po nakita yung kanyang sinabi noon kay Senator De Lima na sana ay hindi na siya makalabas ng kulungan at hindi na pinahintulutan ng ating Panginoon Diyos. Siguro po, magbabago lang po yan si Roque kapag dumanas na ng matinding pagsubok sa buhay niya. Pagkatandaan lamang niya lagi na hindi natin hawak ang ating buhay dahil ito ay pinahiram lang sa atin ng Diyos na siyang may karapatan na bumawi nito. Kaya po kailangan natin lahat ang pagdarasal dahil may kasabihan nga na prayers can move mountains. Oh, teka. And so is money.
can move mountains. Kaya yun ang sasabi ko. Kung merong God moves in a very mysterious way, and so is money. Ano mo nangyari sa mga tao na yan? Dating human rights advocate, with a blink of an eye, wata, puri, samba. Sabi nga ni Atty. Espiritu, di ba? Bigla sinamba. Pera. Isang ganun lang yun. Yung tala. Sabi ko nga, Harry Roque, tignan mo yung sarili mo nung araw, nung ikaw human rights advocate pa. Baka sakaling mahimasmasan ka. Kumpara mo ngayon sa sarili mo na ikaw human left advocate. Tuloy natin tong kay David Alvin Mendoza. Walang imposible sa ating Panginoon Diyos. Sorry po, Karox, at parang naging pastor na ang dating ko. God bless po sa ating lahat. Ako rin kung minsan nagiging pastor na rin ang dating ko, di ba, David? Totoo naman lahat ang sinasabi mo. De Brado Ludovico ulit. Si Vitaliano Piluca Girion, Karox. Mo. Sa rin yun Pero narinig ko si Dilima kanina. Pinatatawad na rin daw niya yun. Patatawarin din niya. Pero yun nga, isang tao lang hindi niya mapatawad. Yung lumikha lahat ng kaya siya nakulong. Naginamit nga itong mga tao na ito dahil siguro alam ni Laila de Lima na mahirap kontrahin ang pera, lalo na kung may halo pang pananakot, di ba? Aris ulit sabi ni Aguirre, dekada na niyang pinag-aaralan ng batas, kaya walang basihan kung kakasuhan siya ni de Lima. Ang masasabi ko kay Piluca, matagal mo nang pinag-aaralan ng batas pero nagkamali ka kay de Lima. Ngayon, oras mo na. Puno na ang salop at hindi ka na sisikatan ng araw sa loob ng selda ng ICC. Gracita Sans. Welcome to the club. Gracita Sans. Baliw yan si Roque, sabi niya. Jane L, shout out Jane L. Wow, praise the Lord Jesus Christ. Ay maayos lahat ang late ng lab test ni YP mo sa Rox. We pray her operation to be very successful. God bless her. Oo. Malakas tayo sa Quiapo. Si user, Harry Rock, wet. Merong user na ewan ko iba-iba maraming user ang gumagamit ng user Merong isa namang user, binura ko. Oo. Siya nga ang dating sa akin kaya binura ko. Ito, okay naman to si user na to. Franklin Sapdin. Welcome to the club. Franklin Sapdin ba to? O Franklin Sapdin. Nagmana sa kanyang among si Digong nyo, si Roque. Franklin ulit Nung namatay si Joma Sison, si Digong nyo na ang pumalit na supremo ng mga NPA dyan sa Davao. Yan nga nangyari dyan sabi nga ni Matabato. Yung mga NPA na sinasabing mga rebel, yun ang mga nakasama nila. Ginawa silang hit squad ni Digong. Pulis, tapos si Matabato yata Kapguy. Pinagsama-sama sila ginawa silang tirador sa Davao ng mga sinasabing masamang elemento. Bandang huli natauhan na sila, tsaka ito si Las Cañas na iba na to. Di ba? User ulit
Huwag pag-aksayahan ng oras si Roque. Loser ang gagong yan, sabi niya. Jane L. Sabi ni Jane L. Si Rox, yun na nga, di nakialam si BBM sa bail ni De Lima. Pinabayaan lang ni BBM, kaya na-approve ang bail. Hindi kumontra si Marcos. Hindi nakialam si Marcos to favor De Lima and to send message to DDS. The message is clear. Oh. Yun na nga dun eh. Ang inaano nila dyan eh. Kung nakialam si Marcos na wag pagbailin si De Lima, pwedeng kontrolin niya, di ba? Ganun. Parang yun ang gusto nila eh. Parang si Digong, oh, di ba? Hindi nakalaya si De Lima hanggang wala na si Digong, nakakulong pa si De Lima eh, di ba? Okay. Mahigit isang taon mahigit na si Marcos. O ngayon lang nakapag-bail, o di ba? Jane L. ulit, oh. Sir Rox, salamat naman sa Panginoon Diyos. At yung heart ni wifey mo, kaya ng medicine. Kay buti-buti ng Panginoon sa inyo. Kaya yung problema mo kay Grace Chingsay, mamaniin mo lang yan. Oh, pero nakakainip, friend Jane. Walang talo eh. Walang talo. Kaya lang talagang sobrang kaanuhan tong Grace na to. Baliw. Ginagamit niya ang korte para mapatagal niya ang paghihirap ng kapatid niya. Yung talagang mabuisit lang niya. Talagang baliw talaga, friend Jane, itong Grace Chingsay nito. Isipin mo naman, friend Jane, ha? Siyam silang magkakapatid. Ang pinalabas ng bugok sa kanyang dokumento na lahat ng ari-arian ng kanyang magulang, sa kanya lang ipinamana. Gago to. Sige nga, paano mananalo sa korte yan? Yun nga anak sa labas, may karapatan eh. Etong gago nito, ewan ko kung anong klase. Nag-aral yan, friend Jane, nag-aral yan actually. At yan nga, palasimba. At nagbabasa ng Biblia. Natatawa ako, totoo. Kaya nga sabi ko, di ba? Dito ang impyerno. Andito yung mga demonyo. Papasok sa mga utak ng mga ganyang mahihina pananampalataya. Pero hindi mo masabi mahina, no? Mula nang nakilala ko yan, palasimba yan. Totoo. Kung ba't nagkaganyan? Parang naaawa ako eh. Pag nakikita ko sa korte, tinitignan ko siya eh. Oh. Hanapin mo yun yan. Facebook niyan. Grace Ching. Ching ha, hindi Tingsay. Ching Sai. Oh. Makikita mo mukha niyan. Hindi naman mukhang demonyo eh. Totoo. Takin mo, friend Jay, na walang asawa, walang anak, dalaga, matandang dalaga. Gusto niya palabasin. Mayaman ah. Mayaman. Hindi basta yaman, talaga mayaman yan. Isa yan sa pinakamayaman dito sa bayan na to. Gusto niya sa kanya pamamahalan lahat ng kayamanan ng magulang niya. Baliw. Di ba? Anong sa tawag mo dyan? Hindi ko baka bukas basta gagawan ko ng vlog yan. Oo. Kasi maganda pa itong mga topic natin eh. Oo. Pero I'll try. Romel Diaz, welcome to the club, sabi niya. Malawak ang pananaw na kailangang napakakakot ng lupa ni malawak ang pananaw ng kailangan napakalaki ng lupa ni Roque na binili ng mga incheck sa Bataan. Pag-aari ni Roque matapos kalakihin tinambakan ng lupa dagat. Kasi if dagat di niya gaya ng lupa ni Rimulya sa Cobilandia, imos namumutaktak ang building ng Pogo ng multi-story, kaya may proteksyon sa kanila ang mga inchik. Vice versa, parang Dutae, may hati sa pakinabang sa West Philippine Sea sa mga inchik. Romel Diaz ulit, oh. Ang pera
sa mamamayang at para sa mga mamamayang walang malay, pinagsasamantalahan ng mga vested interest, kaya ilan lang sila na nagpaparte-parte. Napakalaki ng perang involved, kaya kaya nilang patahimikin lahat ang kumukontra. Kaya kung magkukudeta, military naman ang kakausapin ng China, kaya talo pa rin ang mamamayan. Kailangan walang iwanan sa babantayan para walang makakurakot. Kung si Dilima lang di niya kaya ang mag-isa, kailangan tulong-tulong. Kung may hirap, may ginhawa. Okay din to si Romel Diaz, ano? Welcome to the club. Everyday Sunday shout out. To you, Karox, take care of yourself, your wife and family. Hope and wish your wife get well. Think every day in God's day as Sunday. Everyday Sunday. Al-Ulalia, shout out sabi niya. Hindi na yata tao si Duterte at pati mga alagad niya. Gaya nga ni Butanding Roque, masahol pa sila sa hayop. At dapat sa mga yan, ipasok sa kulungan gaya ng ginawa nila kay Madam Laila. Pero sila huwag nang bigyan ng pagkakataon na makalabas. Yun ang deserve nila. Mapagpalang araw, Sir Roque at mga ka-warriors. Get well po sa wife ninyo, Sir Rox, and hope she will have a successful operation. God bless. Magiging successful yan, friend. Actually, hindi naman yata major operation sa kanya, para minor lang. Kasi nga, yung bumababa daw yung ano niya sa hindi naman delikado. Kaya lang nga, yun nga, yung sugar niya Kaya, yun ang lang yun. Sailor Trans, welcome to the club, Sabi niya. Natatakot silang makulong ang amo nila. Matatanggal ang kabuhayan nila, kaya galit na galit ang mga hinayupak na yan. Totoo yan, Sailor Trans, Angelito Vincent, shout out. Kinain na po ng sistema yan si Rock Huepwe. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Bangkarote na sa argumento itong si Harry Mantika Roque. Sabunot. Sabunot. Raul Villanada ulit. Get well soon kay commander mo, Kuyang. Salamat sa nyo, prayers nyo, sabi ko sa inyo. Malakas na ako, pero siyempre, mas maraming nagpe-pray sa kanya, di mas malakas ang magiging successful yan, Raul Villanada ulit, Yung mga preso, may tulak, yung mga preso, may tulak ng budi at may mainam na konsensya. Ikaw, Roqueta, wala. Yun nga Buti pa yung mga preso di ba? Sanjo Panza de la Brocha, shout out JXS Cruz, shout out. Hoy, Roque, anak ng demonyo ang amo mo. Bakit kailangang pagsilbihan mo yan? Susunugin din kaluluwa mo sa impyerno kasama ng amo mo. Galit si JXS Cruz. JXS Cruz ulit Sobra-sobra nakasamaan nila sa mga tao. Dapat na siyang magbayad. Marilo Pabianak, shout out Sabi niya, good morning po, tay. Mga kawaryo, sobra na pong nangibabaw na kasamaan sa isip, puso at prinsipyo ni Roque. Naway magbago na siya. Di pa huli ang lahat. God bless po, tay. At sa mga ka-warriors. Wish well po kay Nicel Cecil. Thank you. Sana ma-schedule na para before December, okay na. Siya. Tsaka yun nga, yung isang mata niya, kailangan pa rin parang undergo pa rin ang operation dun ewan ko ba sa babae kasi na to Alam mo, napabayaan niya yung sarili niya sa sugar. Totoo. Normando Reyes, shout out.
Si Butanding Roque kay Digonggong nakahawak ng milyon-milyon pesos. Bakit nga hindi magiging robot yan? Yun nga yun nga lang, kapag gago ang boss mo, tiyak magiging gago ka rin. Ganyan si Roque. Totoo yan. Siya nga ang abogado eh. Ay, abogado. Satoya Miriam, welcome to the club. Ano to? Maintindihan siya sabi nito. Hindi kasi nahatian ng Saba. Si Saba ko yun. Kaya, baser yata ito. Hindi ko maintindihan na ito. Wala, isa to hindi namin kailangan dito Reynaldo Gonzales Unang-una si Rox, kung galit pag-uusapan mo, mukha na lang nagagalit si Roque. May motibo yan si Roque. Na yan para maipakita na malaki kuno nagiging papel niya sa society, sa mga pananaw niya na confident siya pero bulok na narratives at akala niya lahat ng tao makapaniwala niya kahit nga di abogado, mas may nalalaman pa sa kanya dahil ang ginagawa niya bilang abogado kawalangyaan at kasinungalingan at hamak galing at talino naman ni ex-senator Laila de Lima. Siguro kung si Roque nalagay sa katayuan ni de Lima sa nakulong sa ganung gawa-gawang pamamaraan, tiyak mabubulok si Roque sa bilangguan. Wala nang hihimasin si Roque sa kulungan, kundi tumbong kung makahimod sa China at kay Digong. Kala mo ginto na siya. Kala mo nakahukay na siya ng ginto. Yun nga diba? Malapit tayo mag-isang oras Salvi Ibanez ulit Naiinggit lang si Baclis na Butanding. Loveless kasi. Dinaig siya ni de Lima. Support. Felipe 480. Shout out. Roque Pue. Alberto Olaer. Shout out Karoke. Alam nyo, kaya sobrang taba ni Attorney Harry Roque. Kinakain ang lahat ng konsensya niya. Baka isang araw sasabog ang katawan ni Attorney Harry Roque sa sobrang katabaan, Karoke. Totoo yan. Alberto Olaero dito. Karoke, pag mapatalsik si Sara Tambalos Los Duterte, Carpio, si number 1 Senator Lobins, Padilla, ipa-deport sa China, tuta siya ni Xi Jinping, Karoke. Reynaldo Gonzales, abutin tayo isang oras, Huwag ka nang magpolitiko, Sir Rox. Magpa-appoint ka na lang sa DNR, Department of Natural Brain Resources. Kesa naman sa papagaya gadon, poverty against full alleviation. Tan Ans, welcome to the club. Sumobra sa pasikat kay Duterte. Totoo. Iggy Dub, shout out. Rockway, 32 years kang lawyer pero hindi mo ginagamit ang rule of law. Wala kang konsensya. Palagay mo, hindi ka uusigin sa kasalanan mo, lalo na sinamba mo ay demonyo. Galit si Iggy Dub. George Gaduang, welcome to the club. Be careful what you wish for. It will come back to you. Sabi niya. Ayan 3JC up ulit Hello, Sir Rox. Parang beyond political ang galit ni Harry Roque de Lima. Parang very personal. Pero kahit na may personal siyang galit kay de Lima, hindi dapat naghahangad ng masama
sa kapwa, kahit kaaway mo pang mortal. Pero iba itong si Harry, walang takot sa Diyos. Tatakot siya sa Diyos, kasama niya nga, walang takot sa Diyos eh. Diba? Kibulog, may takot ba sa Diyos yung kibulog? Yan o, tingnan mo. Kalaya mong ginamit yung Diyos para magkaroon siya ng night duty. Ay, nako! Anong mga tao naniniwala dito? Diyos me, ano ba? J Show ulit to. Sir Rox, tahimik na tahimik si BBM sa mga kaganapan lately. Opposite ni Digong. Di ba nga may kasabihan tayo? Silent water runs deep. Oo. At saka yung kasabihang, pag maingay daw ang tubig, it means mababaw. Oo. Tawa-tawa si Pre, no? Oy, magaling ka na, Friend Tuesday, ah. Salamat sa, sabi ko na, kayang-kaya mo yan, ubo lang eh. Si BBM eh, napakatahimik, kaya baka mabulaga na lang si Digong niyan. Oo, di ba? Si Digong naman, daldal ng daldal, baka isang araw, paggising niya, ubos na ang mga kakampi niya. Liban na lang kay Harry, Panelo, Bato, Robin Hood at Go. Anong say mo, Sir Rox? Hindi malayo yan, friend. Hindi malayo yan, friend, ha? Yung bang ano, maraming ano si Digong eh, na napabaligtad niya dahil sa pera. Mga military, mga general, ha? Yan kaya malayabang siya eh, na sinasabi niya na subukan ninyo pag anong mga poli, hindi ko lang inaanuhan niya mga inaawat lang daw niya yung mga military. Ito, di ba? Okinawa, Japan, kakatibay ka dig sa Roy Makapinlak, shoutout. Karox, nag-aalala ako kaya malakas loob ni Digong mag-destabilization ay pwede niyang tawagin yung mga Chinese spy na andito na to reinforce mga loyal na sundalo at kapulisan niya. Hindi po ba pinag-mass resignation ni Marcos Jr., mga generals at colonel sa PNP dahil sa dami niyan na nai-impluensya ni Digong nyo? Pwede yan, Roy Makapinlak. Pwede sinasabi mo. Kaya magulo yan. Maganda-ganda nga ito eh. Itong pinapanood natin pelikula na ito sa totoo lang. 3J Show ulit. Sir Rox, ito ay personal note ko lang naman. Napakalabing husband mo naman. Lagi mong inaasikaso si YP. Pinapalakas mo lagi ang loob niya. Aba? Bihira ang mga lalaking ganyan sa panahon ngayon. Sana dumami ang lahi mo. Tawa. Totoo. Kasi you are always there for YP. Kudos to you. Please tell your wife, we pray for her surgery to go well. Oo, friend J. Ay, naku. Ikaw naman kasi, Miss Tuesday. Pag nagkausap tayo sa Tuesday, malalaman mo mahabang kwento, kala mo. Kagaya si friend Amy, pag nag-uusap kami niyan, para na kaming matagal na kaming magkakilala, totoo. Oo. Parang nagkita na kami, ganun. Oo. Halos wala na kaming secret eh. Oo. Si friend Amy, si Tia Deli, Marilu Castro, Ay, hindi ko pa pala nakakausap si Marilu. Malo, pag may time ka, tawag ka, magagandang kwentuhan natin, kaala mo. 3J Show ulit. Sir Rox, biro mo, biglang dami yung problema nila Duterte ngayon, ha? Dati, ang dami nilang kakampi, pero ngayon, parang nababawasan na at lumalabo ng political ambition ni Sara. Dahil na rin sa kagagawa ni Digong. Nadamay pa si Gloria, naging ordinaryo congressman na lang. Wala nang confidential pa si Sara, nawalan pa ng pool sa kamera. Dapat kasi di na lang binigyan ng Kibuloy ng show sa SNI, yan si Diggs. Ayan, siya pa mismo ang gumagawa ng ingay para lumabo ang presidential ambition ni Sara. Isipin mo na lang, Sir Rox, 4 na taon pag magtitiis si Sara na walang confidential fund. Aba, ang laking halaga niyan para makatulong sa kanyang kampanya sa 2028. Sa bagay, favor yan sa mga Pilipino.
Alam mo, yung sinasabing impeachment, pabor ako doon. Kasi sa totoo lang, bakit? Kawalan ba si Duterte sa Pilipinas? Ayan, tanong ko lang mga boss. Ano para sa inyo? Kawalan ba ang mga Duterte sa Pilipinas? Ha? Kawalan ba sila o karagdagan? Yan. Sagot kayo mga boss Para sa inyo Ako para sa akin, hindi sila kawalan. At lalong hindi sila karagdagan. Yun eh. Pero yun nga, yung bulsa nila, talagang grabe ang naidagdag. Susan Inocencio, welcome to the club. Dapat itapon niya si Roqueta sa South China Sea para kainin ng pating. Tawa-tawa to. Violeta Cerdena, welcome to the club. Sabi niya, kapal na mukha ni Roque, sana mangyari din sa'yo. Yan dahil sa na may suhol din sa kanya. Hindi ko mabasa masyado to. Oji Castañeda, shout out Hayaan na lang ang baklang yan. Kukunti na panahon niya. Nakakuha na ng ICC. Kapag nakakuha na ng ICC ang boss niya, ubos na yan si Roque. Kasama si Kimo. Iiwan ni Kimo ang kanyang asawa. Kasama siya kay Digong. Cassandra Daisy, shout out. Kailangan na i-lifestyle check ng mga taong bayan yang si Madam Rox. Nakahiga na ba siya sa pera at nasipulta na resort sa Bataan galing sa pagtraidor sa mga Pilipino. Stick War Legacy, welcome to the club. Stick War Legacy. Hapit na hapit kay Digong si Roque. Pag sinabing kumain ng tae, sure kain yan. Uy, may pahabol pa Sheila Santos, sabi ni Sheila Santos Karox, sinisinghot ang tumbong ng amo niya, kaya nagkakaganyan si Bakling Butanding. Sheila Santos ulit Nakasangla ng kaluluwa niyan kay Digong, Karox. Ito isa. Jerry Uy, welcome to the club, Jerry Uy. Inggit na inggit si Roque kay Madam Laila de Lima dahil mas sexy, mas maapil at mas matalino ito kaysa sa Bakling. Mission accomplished mga boss. Shout out Adorasyon de Maranan, Mirna Regalado Boyong Kong Balong, shout out. Ryan Yumuraan, shout out. Jeff Ramos nak, shout out Brother Elias Ischo, shout out. Eman Escalona, shout out sa inyo mga boss. Malamig na ba dyan sa inyo? Magandang gabi po. God bless. Good night.